Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE board exam buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, magko-continue tayo sa pagsasolve ng problems regarding hyperbola or the standard equation of hyperbola. So, ayan, mag-solve na tayo ng problems. First problem natin, find the equation of the hyperbola with center 1, 3, vertex 4, 3, and end of conjugate axis 1, 1. So, i-graph natin siya. So, i-graph natin yung mga given. Merong center 1, 3, vertex 1, 2, 3, 4, 4, 3. Yan. So, kung ito yung center, ito is isa sa mga vertex, nasan na kaya yung isa pa? Di ba, ito 3 yan. Kasi, 4 minus 1. Tapos, ito 1, 2 eh. Ito 4. So, 3 matitira. So, ibig sabihin, 3 units to the left din yung vertices. Yung isang vertex pala. Yan, 3 units. So, paano ko nalamang 3? Kasi pinag-minus ko lang ulit guys ha, yung 4 saka yung 1. Or pwede nyo guys paggamitan ng distance between 2 points. Kasi 4, 3 saka 1, 3. Ako kasi guys, kinrap ko eh. Kaya mas madali nating na-visualize. Ayan. Yan. So, basta dahil 3 yun, 3 din yung kabilang vertex. Ayan. Then, conjugate axis, yung isang end, 1, 1. So, 1, 1. Yan. Conjugate axis. So, ito, 2 units. Or pwede nyo ulit gamitan ng distance between 2 points. So, 2 units pababa. So, yung isa nasa 2 units pataas. Ayan. So, paano ba yung graph ng hyperbola? Diba? Kung nasan yung buka, nandun yung vertex. So, ibig sabihin, paano ang graph nito? Pag ganito siya. So, ano ba yung ating standard equation pag horizontal hyperbola? Ito siya. Diba? This is 3 units. Ito ay 2 units. So, ito, diba, ayan yung A. Distance between center and vertex. So, A is equal to 3. Yan. Tapos, yan. Basta center to vertex to, guys. Yung A. Or pwede nyo gamitin yung distance between 2 points, guys, ha? Kung hindi nyo ginrap siya. So, yung B naman, center to conjugate axis. To one end of conjugate axis. So, 2. Kalahati lang kasi. Semi-conjugate axis lang sila. Yan. So, meron na tayong 3 and 2. Meron na tayong A and B. So, substitute na lang natin dyan. Okay na tayo. Kulang na tayo ng H and K. Ano ba yung H and K? Yan yung center. Diba? Asan ba yung center? Diba? Ang center natin ay binigay na sa problem. 1, 3. So, ibig sabihin, ito yung H, ito yung K. Yan. So, substitute na lang natin dito. Yan. So, etong choices, kung mapapansin nyo, iba yung form niya. Ang tawag dyan, guys, ay general form. Para ma-convert natin, ito kasi standard form to eh. Para ma-convert natin from standard form to general form, nag-a-algebra na tayo dito. Kumbaga, more on expansion at simplification. So, gagamitin talaga siya ng algebra. So, paano gagawin natin to simplify? Tanggalin muna natin yung mga fraction. So, simplify natin. So, square muna natin yung denominator. So, 9, tapos 4. Ayan. So, anong first step? Kailangan matanggal natin yung fraction. So, paano yan? So, ano ba yung dalawang denominator? 9 and 4. Ano ba yung LCD nila? Least common denominator, 36. So, i-multiply lang natin both sides by 36 para ma-eliminate yung fraction. So, sa 1, 36 na yan.
Tapos isibit lang natin dyan. Ayan. So, magkakaroon ng 36. Tapos dito din. Tapos, yung 9, lagay natin sa harap. 1 na lang to. So, dahil 1 na lang yan, pwede na itong hindi maging fraction. Ayan. So, ito, lagay din natin sa harap yung 4. Doon dahil nasa harap na yung 4, 1 na rin to, pwede wala na rin tong fraction. Pwede na siyang gawing hindi fraction. Kasi 1 lang naman yung denominator. Ayan. So, ano ba yung 36 divided by 9? Di ba 4? Tapos, yung 36 divided by 4 ay 9. Yan. So, ano pa? Ano yung next step dito? Bago natin i-distribute, expand muna natin to. Yung x minus 1 squared. So, paano siya expand? X squared, square the first term, multiply the first and second times 2, tapos square the last term. Yan. Tapos expand naman natin tong y minus 3 squared, y squared minus 6y plus 9. Tapos after nyan, distribute na natin yung 4 and 9. So, 4x squared minus 8x plus 4. Tapos dito naman, sa kabila, negative 9 yung distribute. So, negative 9y squared plus, kasi negative 9 times negative 6, so positive 54y minus 81. Ayan. So, sa general form, ito yung itsura niya. Lahat ng non-zero nasa left-hand side. So, itong natitirang non-zero, ilipat natin sa kabila. So, magiging minus 36 na siya. Yan. Pagsama-samahin natin lahat ng mga similar. So, ano may mga similar? Yung mga constant. Positive 4, negative 81, negative 36. Tapos itong mga x squared, y squared, wala silang mga kapareho. Ito lang mga constant. So, yun lang yung pagsamahin natin. Lagyan natin sa dulo. Ayan. 4 minus 81 minus 36 negative 113. Ayan. Ito na yung general equation ng hyperbola. So, asa siya sa choices? Nauna yung y squared, so ilipat natin to. Ayan. Minus 9y squared minus 8x plus 5. Ayan. So, letter A. Ayun. So, yun guys, nagkaroon tayo ng introduction sa general equation. Kasi yan yung next topic natin eh. So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.